Yes. Magandang araw po muli sa inyo lahat, mga kababayan. Welcome. Isang mapagpalang araw po muli sa inyo. At siyempre, mga kababayan natin OFW, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat dyan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome at welcome sa Bistado. Okay, ito mga kababayan ay marami po kasing mga news ngayon na naglalabasan sa mga online platform. Katulad po nito itong binuong komisyon ng ating Pangulong Marcos patungkol sa flood control issue, yung ICI. Ay naglabas po ng pahayag na ito palang ICI ay wala pa raw. Wala pa raw silang nakikitang official na sangkot sa flood control. Totoo ba yun? Sabi po tayo, basahin nga natin para mas malinaw. Okay? O sabi ICI sinasabing wala pa silang nakikita na sangkot na official sa flood control as of now. Wala pa kami nakikita. O yan daw po ang sabi nitong si dating PNP chief Azurin. Mali kasi ang basa ko, dapat mabilis. Azurin, yon. Kasi pag sinabi Azurin, pag mabagal ang basa mo, ang bakit pakinggan. Dapat mabilis. Azurin. So yan po wala pa rin po sila nakikita ng official na sangkot sa flood control. Ganun. Parang nalabuan ako dun Di ba nga dun sa hearing sa Senado, yung mga engineers ng DPWH, yung mga engineers, sina Alcantara, Hernandez, yung isa pang dating undersecretary, si pakalanon, Roberto Bernardo. Di ba nung nag-testify dun sa Senado, inaamin nila sila po may involvement. Bakit sabi dito sa pahayag ng isang official ng ICI, wala pa sila nakikita ng mga official ng gobyerno? Di ba yung mga yun, official yun? Di ba? Ano ibig sabihin ba nito? Congressman, DPWH, senador. Ano ba tinutukoy niya? Politiko? Parang ang gulo Naguluhan tayo dun ito pa Ito pa. Si Pangulong Marcos sinisi ang taga-kamara. PBBM, kamara, sinisi sa singit budget. Nako po. Alam po ninyo mga kababayan, tayo po kasi hindi tayo naniniwala na itong mga siningit sa budget ay ang may kagagawan lang, may kasalanan lang ay itong mga congressman, senador, ay hindi po tayo naniniwala dyan. Sapagkat ang ating Pangulo, siya po ang may huling kumbaga may huling tawag nito. Siya ang may huling siya ang huling tao siya ang huling tao na hahawak para maging batas ang ating taunang budget. Ibig sabihin yung GAA, pinipirmahan po ng Pangulo yan para maging ganap na batas. Okay? At sa ating pagkakaalam, sa mga nagdaang presidente, bago pirmahan yung budget, nire-review muna nila yan. Kung meron mga dapat tanggalin, ibito, bago pirmahan. Bakit ating Pangulo ay sinisisi ang Kamara? Di ba pwedeng sabihin sila lahat ay may kasalanan? Tuloy ang ating Pangulo, ang ating Pangulo ay nababansagan na
pinakamalinis ang kamay sa lahat na naging pangulo sa bansa. Ng bansa. Oh. Yung sinabi ni Anjo Iliana, poring-pori niya ang pangulo sapagkat sabi niya, ang pangulo daw ay ang pinakamalinis na presidente sa lahat ng naging presidente ng bansa. Ay alam ko ibig sabihin nun, naghuhugas ng kamay. Kapag may mga issue sa bansa tulad yan, ang sinisisi niya iba. Labas siya dun. Labas niya, wala sang kasalanan dun. Ganun po ibig sabihin. Parang ito Ito yung sinasabi ni Pangulong Marcos. Siya walang kasalanan. Samantala siya po ang huling tao na may kapangyarihan para maging batas ang budget. Diba? Mr. President, ano ba yan? Ito pa. Mayor Magalong, Mayor Magalong. Okay. Mula naman sa, ano ba ito? Kay Kiko Barsaga. Congressman Kiko Barsaga, post niya ito, okay? Sabi niya, Mayor Magalong names Senior Deputy Speaker J.J. Suarez in possible link to former Speaker Martin Romualdez. Okay, tayo kasi ang ating paniwala, yung issue sa flood control na yan, yung mga budget na yan. Okay, ang ating paniwala dyan, di ba si Saldico ang kanilang dinidiin? Tayo po yung naniniwala na hindi po yan pwedeng kayang gawin ni Saldico na siya lang. Okay? Kaya tayo po yung naniniwala na hindi lang si Saldico ang may kagagawan ng problemang ito sa ating flood control o corruption sa flood control. Okay? Ito pa, marami dito. Okay, ito pa, Congressman Pulong. Okay? Congressman Pulong. Sabi naman ni Congressman Pulong, mananagot kayong lahat, pangako. Naku. Mukhang galit si Congressman Pulong. Ito nga. Patungkol pala ito sa mga sa nangyari sa dating pangulo, di ba hinuli si PRRD sa pilitan na tawag dito. Actually kasi wala daw araswaran mula sa ICC. Kumbaga, sa pilitan ang ginawa nila kay Pangulong Duterte para dalhin sa ICC. Parang sabi nga ni BP Sara ay kinidnap ng gobyerno si dating Pangulong Duterte. Okay? Ngayon ito si Congressman Pulong, sinasabi niya ay mananagot kayong lahat, pangako. Yan. Iniisip natin na pagkatapos ng termino ni Pangulong Marcos, di natin alam kung anong mangyayari sa mga may kagagawan kay Tatay Digong, Ito pa, TD Boy Locsin, di ba dating DFA si TD Boy Locsin, sa panahon ni Pangulong Marcos, Pangulong Duterte. Ayan. Sabi ni dating DFA Secretary TD Boy Locsin, si Rodrigo Duterte ay hindi inaresto ng ICC. Siya ay dinukot ng mga Pilipino sa Pilipinas at sinuko sa mga dayuhan. Ayan. Yan pa ating sinasabi kanina. Na walang sinasabing wala daw arrest warrants mula sa ICC. Okay. Ito pa. Ito naman si Ombudsman Boying. Ito sabi ni Ombudsman Boying. Okay. Ombudsman Remulla dismayado dahil tila hindi siya ginalang ng witness na nagkanta kay Martin Romualdez at Saldico. Okay? Alam po ninyo di ba
na pabalita dati after nung hearing sa Senado. Ay inimbitahan daw nitong si Buying, itong si Sergeant Gutisa, no, na pumunta ng DOJ. Pero ang nangyari po ay hindi po dumating. Hindi dumating itong si Sergeant Gutisa sa DOJ. Ay ating po suspisa dyan, no? Ay baka walang tiwala, no? Baka walang tiwala itong si Sergeant Gutisa sa leadership ng DOJ. Kay Buying mismo, ay baka nag-iingat lang, Mr. Ombudsman. Okay? Baka nag-iingat lang. Walang tiwala sa'yo. Siyempre, dating sundalo yan. Dating sundalo. At sinasabing yung sundalo yan ay masasabi natin, narinig natin na expert daw sa intelligence. Siyempre, malamang nag-iingat siya. Okay? Ito pa. Ito po kasing si Paulo Ortega, Congressman Paulo Ortega. Sabi niya ay tapos na raw po yung era ng mga Duterte. Okay? Tapos na raw. Kaya lang, no? Tila baga, itong si Congressman Paulo Ortega sinupalpal ng mismong survey. Katulad po nito, survey ng ano ba ito? Publiko si Asia. Sa survey po, nangunguna pa rin si VP Sara na may 36.32% ng trust rating. Tapos si PBBM ay meron 24.17, si Cheese sumunod 19, ang Chief Justice 16%, at si Martin Romualdez ay 7. Tila yata hindi pumapabor itong mga pahayag nitong si Congressman Paulo Ortega, kung pagbabasihan ng survey. Mali siya, kumbaga. Mali siya. Okay? Ngayon, dahil po dyan sa pahayag na yan ni Congressman Ortega, siya po ay binanatan ng isang business executive na si Rob Francis. Rob Francis. Sabi po ni Mr. Rob Francis, maya naman kayo sa paggamit ng Team Pilipinas dahil hindi inyo kinakatawan ang boses ng taong bayan. You're just trapped in the echo of your own delusion. Alako. Binanatan nga. Yan po meron pa, marami pa. Okay, ito pa ito naman si Dilema, si Congressman Dilema ay binanatan si PBBM. Okay? Sabi niya, para na rin akong nanay ng buong Pilipinas, kaya nasasaktan ako sa pag 20 pesos kilo ng bigas niya. Wala siyang malasakit. Okay? Sabi pa niya, pag ako sana yung ano ba ito? Malabo Okay. So, ibig sabihin, binanatan ni Dilema itong ginawa ng gobyerno na nagtinda ng 20 pesos doon sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Ang bira. Para sa pagkakataon na to, tayo po ay umaayon kay Dilema. Di ba? Tama po siya dyan. Ako po ay umaayon dyan kay Dilema. Sapagkat, alam niyo kung bakit, mga kababayan. Matandaan ninyo ng mga bago mga eleksyon, di ba panay ang pamimigay ng gobyerno ng ayuda? Mga kas, bigas, mga ganon. Pinamimigay ng mga congressman.
Okay? Walang sakuna noon eh. Pero panay po ang ikot ng mga congressman, ang kasama daw nila ang DSWD para mamigay ng ayuda. Eh ngayon may sakuna, eh bakit sa halip na ibigay na lang libre ang bigas? Kumbaga, sabihin natin ang DSWD namimigay ng food pack. At sa food pack na yon ay ang bigas, 2 kilo, eh dagdagan nila. Kaysa ibenta. Di ba dapat ganon? Di ba dapat ganon, mga kababayan? Kaya tayo po ay umaayon kay Dilima. This time tama po sa dyan, mga kababayan. O ito pa Erwin Tulfo. Sabi ni Erwin Tulfo naman, okay? Erwin Tulfo, there's only Gutisa. Okay? Ulitin ko Erwin Tulfo, there's only Gutisa, staff hiding. Prove your kickback claims. Okay? Mr. Senador Erwin Tulfo, hindi niyo masisisi ang tao, si Sergeant Gutisa, kung bakit siya po ay hindi basta nagpapakita sa publiko. Siyempre nag-iingat po yan sa kanyang seguridad. Okay? Nag-iingat po yan, siyempre malaking taong binangga niya. Okay? Siyempre sundalo yan, alam niya kanyang ginagawa. Ganun po yan, Mr. Senador. Doon pa lang sa pagtanggi niya na yung binibigay na protection na Senado, tumanggi siya. So doon pa lang ibig sabihin nun, wala siyang tiwala sa DOJ, wala siyang tiwala sa pamunuan ng Senado. Di ba? Ngayon, yung kanya pagpunta dyan, para sa akin sapat na yon, sapagkat kitang-kita naman na detalyado po ang kanya sinabi. Detalyado. Di ba? Ito pa another news. Ito mabigat mga kababayan ito kasi si Ombudsman Boying Remulla ay pinag-iisipan daw ito Martin Romualdez gagawing state witness. Oh my gosh. Gagawin daw state witness si Martin Romualdez. Pagkaganoon po hindi ko alam kung papayag po ang taong bayan dyan. Hindi ko alam kung matatanggap na po ng taong bayan itong panukala ng gobyerno, particular itong ombudsman na gawing state witness si Martin Romualdez. Sa aking palagay po, ito opinion ko ito malamang at sa malamang hindi matatanggap yan ng tao. Dahil po ang paniwala ng tao, ang may pasimuno, may pakana ng lahat ng ito, ay si Romualdez. Yan po ang paniwala ng tao Dahil di po kayang gawin ni Saldico yan, yung mga kalokohan na yan, kung siya lang. Diba? Kaya nga, ang nangyayari ngayon, mga kababayan, dahil nga po itong ICI, ang bumuo niyan ay ang Pangulo, ang gumagastos ay ang gobyerno. Ang ina-point na kasama dyan sa ICI na yan ay dating tao ng gobyerno, si Asurin. Itong si Magalong tinanggal na nag-resign na. Hindi ko alam kung tinanggal ba o nag-resign. Kasi si Mayor Magalong po nag-file ng resignation niya. Pero base naman sa pinapalabas ng Malacanang ay sinibak. Sabi nga ni Mayor Magalong inunahan niya lang ang Malacanang. Inunahan niya lang daw
Eh, mabigat po yan kung magkatotoo, no, nagawing state witness itong si Romualdez. Ay ako po hindi ako naniniwala na yan po ay tatanggapin ng tao. Okay? O, ito pa ha. Martin Romualdez, itinanggi na kilala niya ang witness na nagkanta sa kanya na si Orly Gutesa. O, tinatanggi daw niya. Okay? Yan po ha. Balita sa News 5. Ganun din ha. Martin Romualdez, pinag-iisipang gawing state witness. Naloko ito. So yan po mga kababayan ha. Yan po ang ating mga nakalap na mga naglalabas ang balita mula sa mga online news. Okay? Ito ha mga kababayan ha. Alam nyo no, ang ating gobyerno, ang ating bansa pala no, ay uhaw sa isang leader na matino. Tayo po mga Pilipino no, gusto natin magkaroon ng leader na matino. Okay? Eh ako, to be honest, no, ako ay maroon ako nakitang leader no na masasabi kong matino. Kaya lang ang problema, meron kasi sa ating bansa may mga politiko na hindi matanggap na mayroong isang leader, isang tao na maayos, no? Matino, maayos. Okay, mapagkatiwalaan. Mayroong na napatunayan na siya ay matinong leader. Okay? Ito po mga kababayan ha. Ganun po rito sa ating bansa Kapag lalo na kapag ang isang politiko, isang leader ay nangunguna sa mga survey, malakas sa tao, mahal ng tao. So ang gagawin ngayon ng mga politikong inggitirot, hindi matanggap na sila ay mahina, hindi matanggap na mayroong politiko na mas mahal ng tao dahil may napatunayan sa kanyang pamumuno. Ang gagawin ng iba, mga politikong pulpol, sisirain, pagbintangan ng kung ano-ano, sasabihan ng kung ano-ano. Okay? Kaya tayo mga Pilipino, no, meron na sana tayo nakitang pagkakataon no, o leader na karapat-dapat pamuno sa ating bansa para naman mapaganda ang ating bansa. No? Ang problema, hinahadlangan ito mga politiko na mga inggitiro ba tawag dyan? Oo. Ito mga kababayan ang tinutukoy ko po ay mga Duterte. Nagsimula yan kay PRRD. Okay, ako hindi ako taga Davao Kaya lang kahit naman tayo hindi taga Davao, nakita po natin yung resulta ng mga Duterte sa kanilang pamumuno sa Davao. Nakita natin kung paano umunlad ang Davao. Nakita natin kung paano ang kalinisan sa Davao, kapayapaan sa Davao. Nung ako ko'y pumunta ng Davao nung tayo ko'y namasyal nag-tour sa Davao. Halos 3 araw po tayo dun Nag-ikot-ikot tayo dun. Napakaganda po sa Davao, napaka-organized at malinis. Ang mga tao magalang. Oo.
Magalang. Okay? Ang mga tao doon, sinasabi, huwag kayong mag-alala, safe dito sa Davao. Ganun po sila. At ramdam ko naman, ramdam ko naman kasi nga, di ba nga, dito sa Maynila, pag naglalakad ka, halos, lalo pag mayroon kang daladalang bag. Hanggat maaari, yung bag mo, huwag mo ilagay sa likod. Okay? Hanggat maaari, pag naglalakad ka sa kalye, yung bag mo, ganun-ganon mo. Ayan. Kasi, baka magulat ka, yung bag mo biglang inagaw sa'yo, kaya baka madukutan ka. Pag dito sa Maynila, pero sa Davao, halimbawa, papasok ka sa mga fast food o restaurant, kakain ka, yung bag mo kahit iiwan mo, kahit hindi mo titingnan, walang gagalaw. Kapag sa Kamaynilaan yan, dito sa Kamaynilaan, yari ka. Oo, yari ka. Tayo po mga Pilipino, sabik sa ganyan. Gustong-gusto natin yung ganyan na ating bansa. Hindi ko maintindihan nga yung mga ibang Pilipino, gusto nila, galit sila sa gusto nila walang kriminal, gusto nila kapayapaan, gusto nila malinis, maunlad. Pero kung siraan naman nila mga Duterte, ganun lang. Hindi ko maintindihan Okay? Katulad sa Davao sa Davao po mayroong programa doon ang city government, Meron po silang tawag dito yung transportation, okay? Yung mga bus, ang gaganda ng mga bus, Ang gaganda ng mga bus. Makita niyo sa video, ang gaganda, katulad yan, Yan. Yan po ginawa ng city government, libre daw po yan, okay, para sa kanilang mamamayan. Di ba ang ganda ng serbisyo na araw-araw napapakinabangan ng tao, araw-araw, hindi lang yung taon, hindi lang buwan, araw-araw yan Dahil yung mga bus na yan, nag-iikot yan sa kalye ng Davao. Libre pamasahe. Ang ganda Pati ang kanilang bus station, ang kanilang mga terminal. High-tech. Noong nakaraan nga, poring-pori pa ni Vince Dizon. Oo, di ba sabi ni Vince Dizon, meron daw ang gobyerno magandang proyekto sa Davao. Yun. Okay? Napakaganda po yan. Kaya yan po ay ating, tayo po sabik sa ganyang klase mga leader, Nakitang-kita natin ang kanilang pamumuno sa kanilang lugar, sa Davao, at gusto din natin na sa buong bansa gawin nila. Okay? VP Sara. Okay? Sinasabi natin, gusto natin matinong leader. Iyan na VP Sara, bakit sinisira ng ibang tao, ng ibang politiko? Okay? Sayang nga, ako nga, nanghinayang ako Nung after sana ng term ni Pangulong Duterte, kung ang pumalit sa kanya si VP Sara, baka tuloy-tuloy sana, 12 years. Baka mas naramdaman natin ang progreso, kapayapaan sa bansa. Kaya lang, malas naman na ang pumalit sa kanya ay hindi po pinagpatuloy ang proyekto ng dating Pangulong Duterte. Okay? Kaya sayang. Sayang mga kababayan. Kaya tayo po minsan na nagpapaisip, bakit akala ko ba mga Pilipino gusto ng matinong leader?
Okay? Di ba? BP Sara, nung siya po ay namumuno, nung naging mayor ng Davao City, nagawa niya zero utang ang Davao City. Iyan po, maganda po yan. Ibig sabihin yan, pag nagawa mo na zero utang ang zero liability ang lugar mo, ang lungsod mo, ibig sabihin yan, matino kang leader, walang korupsyon, walang pag-aabuso sa pondo ng iyong pinamumuno ang lugar. Okay? Kasi kung ikaw ay korap, malamang at sana malamang baon sa utang ang lugar mo. Walang asinso ang lugar mo. Walang progreso ang lugar mo. At malamang, pag ikaw ay korap, sigurado baka hindi ka magtagal sa lugar mo at ikaw ay sisipain ng mga kababayan mo. Pero hindi, mga Duterte hindi ganun eh. Kaya tayo po ay nagtataka kung bakit, no? Sana naman, kasi sa ating bansa, hindi naman habang buhay ang presidente sa Malacanang. 6 years lang. Bakit hindi nyo hintayin, no? Hindi nyo hayaan ng tao mamili kung sino ang gusto nila, majority, kung sino ang gusto nilang ilagay sa Malacanang. Okay? At pagkatapos ng termino niya, kayo naman. Wag yung guluhin, wag yung siraan yung tao, lumaban kayo ng parehas. Ganun dapat. Diba? Kasi, yung ginagawa nyo na yan, paninira, okay, sisiraan yung kapwa nyo tao, nagugulo ang bansa, magulo ang political ng bansa. Nagkakaroon ng political instability at ang apektado ay mga maliliit na tao. Dahil walang negosyante na gustong mag-impok ng puhunan sa bansa. Ay sino apektado? Maliliit. Palibasa kayo mga mayayaman kayo, okay lang kasi nga may pera kayo eh. Por kawawa kami. Diba? Yun po yan eh. Diba? Sana ito ating mga kababayan, magising na. Kung gusto nyo ang maayos na leader, maging maayos ang bansa, mag-isip kayo. Diba? Mag-isip kayo. Yun lang po mga kababayan, yun lang po ating masabi.